Ayan guys, sa pagpapatuloy natin guys ng Journalism 101, ngayon gagamit tayo ng tutungo tayo sa kung paano gumawa ng news. Pero before that, gusto ko muna mag shout out of course sa ating mga kaibigan, kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Siya ang PNPA Director sa PNPA Academy. And kay Mayor Warren Aguilar hanggang Dara Samar, and Anictus Barbershop, Padilla San Bartolome Street, Haranirahan, City Tours, and Ninya Salon at Tanawan Leyte, Adalahiyahan, Luyuhan, Andox, Lechon, Poblasyon. Nagtatakop ako na akong ulo kay na karahiti o umaambon. Hino pa Chili Space and Casa Esperanza Rizal Avenue and Catbalogan City, Adaleramay Plaza, Haranileran City Hall. Ayan. And sana wala na akong nakalimutan. Yan, basta patuloy na tayo guys. Ayan guys, magtatahob na lang tayo ng ating ulo para hindi tayo mahulos. Ayan. And ngayon i-discuss ko sa inyo kung paano gumawa ng news. Okay? Pero before that, gusto ko rin i-acknowledge tong libro na to kay Ceciliano Jose Cruz pa rin. Campus Journalism, lalo na may mga campus journalism dyan or mga journalists natin dyan, lalo na mga online journalists. Ang tawag ngayon guys is mobile journalism. Actually itong panyo na to is Chanel. Charing. So I will define first what is news. Ang news guys is an oral or written report of a past, present or future event. It should be factual, meaning makatotohanan. Kung walang katotohanan ang mga pinupost mo, wag mo nang i-post yan. I-discuss natin mamaya kung ano mga dapat nating iwasan sa pagbabalita. Truthful, pag sinabing facts, may what, when, where, who, and why, and how. Yun na yun guys. And truthful, yung makatotohanan. Inaccurate, walang mali. Kasi a simple mistake mo lang na pagbibigay ng data, it could lead confusion. Or kung nagbibigay ka ng warning, magkakamali pa, or baka madisgrasya pa, or may mangyaring masama dun sa binigyan mo ng warning. And unbiased and interesting. But what is interesting to one is not always interesting to another. So kung ano mga bet ko, hindi na nila bet. So depende yan sa mga nagbabasa or nakikinig sa balita. And what is news in Manila may only be a daily occurrence in Cotabato. Kung mga parang normal lang, wala lang. And what is hot news today may be irrelevant tomorrow. Ayan, so yun ang definition ng news. Sana wala nang ambon. Wala na nga. Yan, wala na guys. Di ko alam kung may problema sa camera ko or dahil lang sa light effects ng langit. Kasi makulimlim ngayon guys. Makulim-kulim. Tingnan muna natin ang mga parte-parte ng news. Kagaya sa kanila, meron silang party. Natin daw sila ng birthday party. So ano nga bang makikita natin sa mga news? Actually, nakikita natin to, pero minsan din natin alam kung ano ang ibig sabihin niya, anong klaseng part yan. Una-una tinatawag na headline. Ang headline guys, ito yung may babasahin lang ko guys. Gagamitin kong sarili kong news guys. Ayan, nasa yan pack, napakita ko sa inyo. Halimbawa,
dalamhati at lungkot dulot ng bagyong uwan. Kung mga sa headline na yan, malalaman mo kung ano nga ba ang nangyari. And meron din tinatawag na byline. Pero sa mga online news, lalo na pag sarili mong page, hindi mo na nilalagyan ng sarili mong pangalan. Kasi sa'yo yan, alam na ng tao na ikaw ang gumawa. Pero kung halimbawa may nag-contribute ng news dyan sa page mo, may nakasulat doon yung pangalan Juan de la Cruz sa baba ng headline. Yun ang tinatawag na byline. Okay? Ang next na part, yun ang tinatawag na lead. Ano nga ba ang lead? Mas bongga kung babasa tayo ng reference para hindi personal knowledge ang may share natin. Lead. This may be a single word, a phrase, a clause, a brief sentence, an entire paragraph, or a series of paragraphs. Yun ang lead. The main function of lead, aside from introducing the news story, are to tell the story in capsule form and to answer right away the questions the reader would naturally ask. A good lead answers all the important questions of the reader, indicates the attendant circumstances if they are all important, and arouses the reader's interest to continue reading the story. Now, in a simple term na lang. Ang lead, guys, it is a form of inverted pyramid. Kumbaga, yan na yung pinakabuod ng istorya mo, yung balita mo. Nandyan na yung what. Namaya, babasahin ko rin sa inyo yung may ibang klaseng lead. What, kung anong nangyari, alima, dalawang barko nagbanggaan, and then, kailan, kahapon ng alas 3 ng hapon, kahapon, alas 3 ng hapon, ganon, and then saan. Okay, halimbawa, itong report ko, pinost ko to sa online. Isang pamilya at mga kaibigan nagdadalamhati ngayon sa pagkamatay ng isang senior citizen sa Barangay 3, poblasyon ng Catbalogan City, Samar. Ito ay nangyari sa kasagsagan ng bagyong uwan nitong nakarang araw, ika-9 ng Nobyembre 2025. So nandyan na yung what. Nagdadalamhati ang isang pamilya at mga kaibigan. Saan? Sa Barangay 3, poblasyon ng Catbalogan City, Samar. So doon pa lang malalaman, ay, sa Catbalogan pala yun. And then itong nangyari kailan? Noong November 9, 2025. Yun ang lead. It answers the question, ang pinaka summary sa yung story. And then after nyan, the next paragraph is the content or the body. Nandyan na yung mga informasyon. Halimbawa, ayon sa mga kapitbahay, anuhin mo na yan, yung mga detalye na ng mga pangyayari. Ayon sa mga kapitbahay, nadaganan daw ang nasabing biktima madaling araw ng linggo. So, madaling araw ng linggo. And ito ang nangyari ito ay nangyari sa kasagsagan ng bagyo. Bumalik daw umano sa kanilang bahay ang nasabing babaeng senior citizen upang isalba sana ang kanilang mga gamit. Subalit dahil sa lakas ng hangin at daluyong ng dagat, bumagsak ang kanilang bahay at nagadan ito ng mga debris. Ayan. So, yun ang mga detalye. And then meron pang ibang paragraph na susunod diyan, another din na na information. Halimbawa, kumuha ka ng informasyon galing sa CDRR. Ano nga bang nangyari doon? Para at least kumpleto ang kwento mo, nag-interview ka sa mga kapitbahay, nagtanong-tanong ka doon, and then nagpunta ka pa ng CDRR para at least ang resources mo reliable. Yung mga someone in authority na gagamitin mong data or information para hindi naman masabing hindi legit or fake ang news mo. Always remember, kailangan palagi kang may source. Mas maganda kung kukuha ka ng source yung mga nasa authority ng gobyerno. The last part is the conclusion. Yun ang pangkatapusan. Mostly ng conclusion, guys, ito yung quotation, yung sinabi ng biktima or sinabi ng kapitbahay. Halimbawa,
hindi naman inasahan na ganito kalakas ang hangin. Hindi rin namin inasahan na tataas ang dagat na nakasisira na aming tahanan. Ngayon lang din nangyari ang ganito. Sana matulungan kami ng gobyerno natin, ayon kay Ate Marites. Ito yun guys, yung mga iba pang nabiktima or nasiraan ng bahay na in-interview ko. So kinote ko ang kanyang sinabi para nandun yung sinabi niya, para at least hindi nang galing sa ikaw na nag-news. Ayan guys, sa pag-gather ng news or balita guys, kailangan maingat tayo. Pag-gather ng information, kailangan maingat talaga tayo. Para hindi mag-lead to confusion at saka hindi siya maging fake news. Yun ang iingatan natin guys. So simple lang talaga guys ang paggawa ng balita. Kasi yung iba naman, para sa kanila, it feels like complicated. Hindi na talaga complicated guys sa paggawa ng balita. Halimbawa may nangyari dun sa kapitbahay mo, pwede mo i-post. Lalong-lalo na kung kahindik-hindik na krimen ang nangyari. Basta kailangan lang, marunong ka lang maghimay-himay. Una, yung headline, kung anong nangyari, and then the first paragraph is lead, sinaksak si ganito, si Cordapia, alas 3 ng hapon, November 13, 2025, palaging nandun yun guys, ang complete date, exact date, kung saan barangay Mulubulo, yun, kung anong syudad yan, anong bayan yan. And then after that, mag-interview ka kung anong mga nangyari to, tapos isusulat mo yan guys, isusulat. Ayan, isusulat mo yan, iti-take down mo yan, para pagdating mo sa bahay, doon mo na gagawin ang lahat. Simple lang guys ang gagawin nyo. Basta importante may what, may when, may where, may who. Ayan. Sa lead naman guys, marami ang klaseng lead. Ako yung ginamit ko kanina is drama. Madamdamin. Sa word na nagdadalamhati. Diba? Kung mga makukuha ang ano mo, ang damdamin mo, wow, nagdadalamhati. Parang ang sakit nang nangyari sa kanila. Or pwede rin, halimbawa, isang babae, 26 anyos, gagraduate ng college, nanalo ng 25 million ng loto. Nanalo ng 25 million sa loto. Tumatalon-talon sa tuwa. Diba? May emotion. Yun guys. Pero kung mga plain news lang, yun lang yung wala kang masyadong iklabo-iklabo. Ayan guys. And mag-ingat lang din tayo sa mga pagbabalita, sa mga pinupost. Lalong-lalo na yung libel. Yung libel, yung pagpo-post mo nakakasira sa dignidad ng isang tao, sa isang grupo, sa isang organisasyon na walang katotohanan. Again, pagsira ng reputasyon sa isang tao, organisasyon, sa isang opisina, or whatsoever. Yun ang libel. Ang plagiarism guys, kinukuha mo ang balita ng isang tao na walang pahintulot galing sa kanya, kahit i-credit mo yan sa kanya, kung walang pahintulot, pwede pa rin niyang maging plagiarism. Or sa Facebook ngayon, uso na ang copyright. Kasi one time, nag-post ako guys, nilagay ko dun ang source, credit ko, pero ayaw pa rin nila, pinatanggal yung news ko, tinanggal ko na lang para walang masyadong problema. Alam nyo ang logic kasi doon, kasi minsan yung iba pinaghirapan nilang mga balita nila, and then gagamitin mo lang, lalo-lalo yan sa Facebook, kumikita, di ba, kumikita tayo sa Facebook, kikita ka ng walang kahirap-hirap, nangopya ka na lang sa iba. So unfair yun para sa iba. Yan, so maraming salamat guys, and I hope namin natutunan kayo ngayon. And kasi baka lumakas pa ang ambon or baka umulan, kailangan I have to end up my vlog for today. And I hope wala akong nakaligtaang isa-shoutout. Sino pa bang isa-shoutout natin siya? Yan, Paper Place sa kay Sir Mark. May Paper Place sa City Plaza na malapit lang din sa City Hall, malapit lang din sa Chill Space. And meron din sila sa San Roque Street ng Catbalogan, malapit sa Old Market. Yan, so maraming salamat guys, thank you for watching.